Ito mga kababayan, ipinapalagay kong halimbawa ang aking sarili. Ako halimbawa ang mga ngaral. At ang ipinangaral ko sa mga tao ay yung bautismo sa apoy. Pagkatapos mayroong nananampalataya doon sa salita ko. Marami. Kinakailangan ko silang bautismuhan sa apoy. Ngayon, paano ko sila bautismuhan sa apoy? Ilulubog ko sila doon sa apoy para maganap yung tinatawag na immersion. Baptism is immersion through the fire. Sa pamamagitan ng naglalagablab na apoy. Ilulubog kita doon. Paano kalalabasan mo pag ilulubog kita doon mga kababayan? Ano maging kalabasan pag hango mo? Sige nga. Inilubog kita. Siyempre, yan ang utos eh. Ilubog. Pag hango, ano itsura mo? Di talo mo pang sinuplitin ng susmar. Huwag naman mga kababayan, huwag naman. Magandang umaga po muli mga kababayan. Tanghali na pala. Sa pagpapatuloy pa rin ng ating topic sa umagang ito ay napakarami pong komento mga kababayan na napanood ko sa aking channel sa mga nagdaang araw. Ito sa ngayon sasagot ako sa mga komento na ipanarating sa pamamagitan ng aking comment section. So okay lang, ituloy-tuloy nyo lang po yung pagpapadala ng inyong mga komento. Sana huwag lang tayo magiging pilosopo yung philosophic style. Hindi po ako believe sa ganyan estilo. Bakit ka mo? Yung gumagawa ng ganyan, nagtatanong siya na yung tanong niya, hindi niya muna iniisip kung tama ba ito o mali. Basta kung ano yung lumad na sa isip, may kasamang yung sinasabi ko yung pamimilusupo, yun ang sinasabi niya. Pero totoo lang, yung tanong niya wala sa hulog. Wala sa hulog yung tanong niya. Kaya hindi ako believe sa mga ganyan mga kababayan. Magtanong tayo ng maayos na tanong at sasagutin ko rin kayo ng isang maayos na kasagutan sa pamamagitan ng isang verbal na pag-uusap. Ito, katulad ngayon, itong video ito. Parang manhid na rin ako sa mga naririnig ko. Yung iba, pangit pakinggan, pangit basahin. Pero sana mga kababayan, respeto lang tayo. Ang aking YouTube channel, itong channel na ito, ay ginawa ko ito para ipalaganap ang salita ng Diyos, katwiran ng Diyos, at higit sa lahat yung kaligtasan na ibinigay ng Diyos. Karapatan ko ito para ipagkaloob sa inyo. Ibinigay sa akin na walang bayad, ipagkaloob ko rin sa inyo nang wala ring bayad. Pero masaya na ako yung manood ka lang sa aking mga video. Baka sakali sa panonood mo, pumasok yung pananampalataya sa Diyos, purihin ang Diyos. Halimbawa, mayroong isang kriminal na nakapanood ng video ko at nagising yung kanyang puso, nagkaroon ng pananampalataya. Malaking karangalan yung sarapan ng Diyos. Di ba mga kababayan, ganun lang. Bawal dito ang debate. Bawal ang pagkipag-away. Bawal ang pagkipagpalitan ng mga sari-saring kuro-kuro na hindi maganda pakinggan. Ang banal na kasulatan mga kababayan, sa totoo lang, hindi naman mahirap intindihin Hindi mahirap intindihin. Sa napakalinaw po nakasulat yan. Alam niyo mga kababayan kung sino ang nagpalabo? Tao. Di ba? Ito, bigay tayo ng isang halimbawa. Yung bautismo. Mayroong dalawang salita na binanggit dyan sa Biblia tungkol sa usaping bautismo. Importante yun mga kababayan. Importante sa lahat. Yung bautismo. Nakalagay sa unang talata na kinakailangan ang tao ay dadaan sa bautismo. Baptism is immersion. Immersion meaning dip the whole body inside the water. Ang bautismo
ay isang uri ng paghuhugas ng pagkakasala. Kailangan kang ilubog sa tubig. Kasi kung ang dakilang Kristo nga, mga kababayan, tingnan mo nga si Kristo ha, nung nakita niya na si Juan Bautista na nagbabautismo doon sa ilog ng Jordan, lumapit siya. Lumapit ang dakilang Kristo para magpapabautismo doon kay Juan Bautista. Diba? Nagtalo pa nga silang dalaw ni Juan Bautista. Diba? Sabi nga ni Juan Bautista, nararapat na ako ang iyong bautismuhan sapagkat ikaw naparito sa akin. Sabi ni Juan Bautista kay Kristo. Nandun sila sa ilog. Pero ano ang sagot sa kanya na dakilang Kristo? Payagan mo ngayon sapagkat yan ang nararapat sa atin ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yan ang sabi ng dakilang Kristo. Kaya nang masabi yun, binautismuhan siya. Nilubog siya sa tubig ni Juan Bautista, ang ating Panginoon si Kristo. Tama, mali? Mga kababayan, tama ba o mali ang sinabi ko? Yun ang unang tagpo ha. Ngayon punta tayo ulit doon sa isang tagpo rin ng kasulatan. Ang sabi naman ng isang kasulatan doon, na hindi ako karapat-dapat na magkalag ng kanyang pangyapak. Siya ang sa inyo magbabautismo sa Espiritu Santo at apoy. Yan nakalagay sa kasulatan eh. Basahin natin mga kababayan. Sa katotohanan ay binabautismuhan ko kayo sa pagsisisi. Datapot ang dumarating sa hulihan ko ay lalong makapangyarihan kaysa akin, na hindi ako karapat-dapat magdala ng kanyang pangyapak. Siya ang sa inyo'y magbabautismo sa Espiritu Santo at apoy. Di ba mga kababayan, binasa natin. Ngayon, sa pagkaintindi naman ng ibang mananampalataya, ayaw kong humatol mga kababayan, ayaw ko kung pwede lang. Ang sabi ng isang kasulatan, siya ang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at apoy. Kasi ang apoy, mga kababayan, na binanggit doon sa talatang yun, yun na yung paghuhukom eh. Si Kristo ang tinutukoy doon na magbabautismo sa Espiritu Santo at apoy. Kaya nga kung nabautismo ka sa apoy, di pa paano gawin natin? Ngayon, ito mga kababayan, ipinapalagay kong halimbawa ang aking sarili. Ako halimbawa ang mga ngaral. At ang ipinangaral ko sa mga tao ay yung bautismo sa apoy. Pagkatapos mayroong nananampalataya doon sa salita ko. Marami. Kinakailangan ko silang bautismuhan sa apoy. Ngayon, paano ko sila bautismuhan sa apoy? Ilulubog ko sila doon sa apoy para maganap yung tinatawag na immersion. Baptism is immersion through the fire. Sa pamamagitan ng naglalagablab na apoy. Ilulubog kita doon. Paano kalalabasan mo pag ilulubog kita doon mga kababayan? Ano maging kalabasan paghango mo? Sige nga. Inilubog kita. Siyempre, yan ang utos eh. Ilubog. Paghango, ano itsura mo? Di talo mo pang sinuplitin ng wag naman mga kababayan, wag naman. Ayan ang sinasabi ko na ang Biblia hindi naman malabo eh. Napakalinaw po naman nakasulat ng banal na kasulatan. Pinalalabo lang po ng tao. Kumbaga sa pera, kitang-kita na nga 5 piso eh. Sasabihin naman ng isa, hindi 5 piso yan, 10 piso yan. Kaya nga ang nagpapagulo, ang nagpapalabo sa banal na kasulatan, tao rin. Tao rin. Kasi pinagbigyan nila yung udyok ng prinsipi ng sanlibutan ito. Ano sabi? Sapagkat binulag ng Diyos ng sanlibutan ito. Sabi, ang kanilang mga pag-iisip upang wag sumilang sa kanila ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Binulag ni Satanas ang kaisipan. Kaya nga, kahit napakalinaw naman basahin, lumabo kasi binulag ni Satanas. Na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos.
Yan po mga kababayan. Pagkatapos, sabi ko nga po sa inyo kanina na natatawa na lang ako dun sa mga nagparating na mga komento. Sari-saring komento na babasa ko sa aking channel, mga kababayan. Yung iba, maayos naman magbigay ng komento. At yung iba naman, talagang ang kanilang komento, mga kababayan, ay talagang nagpapakilalang walang pagkaalam, kulang sa kaalaman. Naaawa ako, mga kababayan. Kaya, ang hiling ko lang, ipagpatuloy ninyo ang panunood ng mga video ko. Ipagpatuloy ninyo para makakuha kayo ng mga kaalaman. Ang video ko ay hindi galing sa kung saan mga channel na pinagputol-putol at in-upload sa channel ko, hindi. Yung iba kasi dyan, mga kababayan, may mga channel din sila eh. Kukuha ng mga video ng iba, maghahanap sila ng mga, lalo ng mga debate, putulin nila yon, pagkatapos i-upload nila sa mga channel nila. Hindi kanila video. Hindi kanila aral. Aral ng ibang tao, in-upload sa mga channel nila para lang mayroon lang silang content. Sa akin, mga kababayan, hindi ganyan. Ayaw ko ng ganyan. Ayaw ko ng ganyan. Ang aking pinangaral, priority ko, ang ipagkaloob sa inyong aralin ng kalangitan sa panahon ito. Sapagkat kapanahunan itong ng Espiritu Santo. Diba? Yun lang, mga kababayan. Sana tuloy tayo sa pagbabasa ng mga banal na kasulatan. Lalo-lalo na doon sa mga magulang ko, sa mga nanay, tatay, yung matatanda na, mga kababayan. Marami ng sakit. Siyempre, humihina na ang ating immune system sa matatanda na. Humihina hanggang sa, madalit sabi, pagka matanda na, normal na lang yung makaramdaman na yun. Normal na lang. At saan ang punta nun? Kamatayan. Kamatayan ang hangganan nun, mga kababayan. Kaya isipin natin habang tayo nabubuhay, mga nanay, mga tatay, habang tayo nabubuhay. Isipin natin yung pagkatapos ng ating buhay sa ibabaw ng lupa. Yung pangalawang buhay na naghihintay. Ano kaya? Ano kaya? Mayroon kaya ako doon? May bahagi kaya ako doon? Mayroon. Napakalaki po ng opportunity mo para makakuha ka ng isang bahagi ng kaligtasan. Kaya nga sabi ng dakilang Ama, aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat ng sali ng lahi ng mga napupuot sa akin. Pag-ibig po ang Diyos, mga kababayan. Pag-ibig ang Diyos. Isinisilang ka para tayo magkaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Hanggang dito lamang at magandang umaga muli. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik.